Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na ang lahat ng bagay sa buhay natin ay may potensyal na magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon ay makita natin na si Juan Iscariote, si Judas, ay ipinagkanulo si Jesus. Kaya lang, yung kanyang ginawa na pagtataksil ay hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil hindi siya nagsisi sa harap niya, sa harap ng Diyos. Kaya hindi dumaloy ang awa ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, ito ang paalala ng Diyos at hamon ng Diyos sa atin na anuman ang mga kasalanan natin, may potensyal na magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon kung tayo ay magsisisi, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Hindi yung kasalanan ang magbibigay kaluwalhatian sa Diyos, kundi yung paglapit natin, yung maibigay ng Diyos sa atin, yung kanyang awa, yung kanyang grasya, na siyang magbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. Kaya kapatid, pag mayroon tayong may mga pagdurusa, may mga kalungkutan, may mga bagay na tayo ay galit, kung ito ay ibibigay natin, isusuko natin sa ating Diyos, tayo ay nakikiisa sa kanyang pinagdadaanan na siyang magbibigay sa atin ng kaganapan sa buhay, at para sa kanya, pag naibigay niya yung awat grasya niya sa atin, magbibigay ng kaluwalhatian sa kanya, sa ating Diyos. Kaya kapatid, ito yung hamon ng Diyos sa atin. Ngayong araw na ito ay maging banayad tayo sa ating, kasi Holy Week na, di ba? Maging medyo hinay-hinay lang tayo, magmuni-muni yung pinagdaanan ng Diyos, yung hirap, yung pasakit niya, yung sakripisyo niya, at ganun din, pasalamatan natin ang Diyos dahil umaapaw ang kanyang pagmamahal ngayong buong linggo, dahil pinapaalala niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Anuman at sino man tayo, mahal tayo ng Diyos. Kailangan lang tayong lumapit at magkaroon ng kababaang loob sa Kanya, at siguradong ibibigay niya ang kanyang awat grasya. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, siguradong merong magandang mensahe ang Diyos sa atin. God bless at isang magandang araw.